Hi everyone! So it's me Jen from Farm Life OFW Vlogs, and for this video, kailangan ko daw kasing mag-update sa aking YouTube channel, kaya ayan. So ngayon nandito ako sa farms, tapos na ako kanina pa ng aking work, and ngayon I try my best na pagkatapos ng work ko is nag-aaral ako. Ayan. Nag-aaral ako ngayon. Dala-dala ko yung aking mga pinag-aaralan. So, nandito ako sa aming area sa labas. Wala kasing tao sa farm, guys. Kaya, nandito lang ako kasi minsan may nag-stop by para bumili ng mga fresh na meat. Ganyan. So, pagbibentahan ko sila kasi sarado yung office namin ng Saturday and Sunday. So, nandito ako. And wala dito yung anak ng boss ko. Kaya, ako yung nandito. So, ayun. So, habang nandito ako, nag-aantay ako na may dumating, ganyan, na customer, syempre, pinapractice ko yung aking Mandarin. Aking Mandarin, guys. So, marunong na kasi akong magsalita, pero hindi pa ako marunong ng characters nila. So, yun. Kasi bago ako pumunta dito, yung teacher namin is from China. So, yung tinuro niya sa amin doon is yung bupo-mopo nila na parang ABCD, diba? Parang yun yung tinuturo talaga nila kung paano mo mababasa. Sa mga foreign na mga basta sa lahat, kapag gusto ka matutong mag-Mandarin, talaga yung tinuturo nila, yung bupo-mopo na Chinese. So, ngayon, yung pinag-aaralan ko is yung Taiwanese. So, mga characters din siya. Pero, syempre, iba kasi yung characters kasi dun sa, napaka-simplified nung pin-in. Chinese pin-in na yun. Sobrang mabilis mo siya mag-gets. Ngayon, yung two-in fu-hao na tawagin nila. Ganyan. So, yun yun. So, naninibago talaga ako, guys, kasi pagkapapasok ka doon sa school and then wala kang makikita ng mga litra, puro lang siya characters, as in nakaka-starstruck na makita mo lahat is parang characters lang. So ngayon minimemorize ko yung mga characters ng bupo-mopo ulit, but na siya, two-in fu-hao, yung characters na talaga niya, para mabilis ko siyang ma-recognize. Pero katulong pa rin doon is yung pin-in kasi hindi mo siya mababasa sa una-una, pero dapat talaga tanggalin mo yon para mabasa mo na talaga ng mabilisan. Or pag nakita mo yung na yon, para ka kasing grade 1. Hindi ko alam kung grade 1 ba tayo nung pinag-aralan yung mga like ma plus mama. Diba parang mga ganon? Ba plus ba, baba. Diba may mga ganon? Tapos yung tones, ganyan. Ewan ko kung anong grade tayo nag-aral ng mga ganon. So, ngayon, ganon yun. Parang nandun na ang mga classmate ko, marunong na talaga sila doon. So, kailangan uunahin mo. Pag mag-aral ka pala doon, dapat yung ganitong character nila is nasa sa ulo mo na, sa ulado mo na, ganyan. Tapos paano isusulat. Mabilis ko na gets yung pagsulat, paano to isulat ng nila, paano siya isulat, mabilis lang naman. Kaso yung kanyang spelling yung pronunciation niya, which is yun yung pinakamahirap na part, guys, sa pag-learn ng Mandarin, is yung kanyang pronunciation. Tama ba yun? Maybe pronunciation sa English yung tawag doon, yung parang niya, katulad nitong like yung nila, yung doon na lang sa part na nahihirapan ako sa chi, si, chi,
Doon ako nahihirapan talaga. Kasi parang kasi dahil sa magkakatunog nga sila, parang lagi kong naiisip na parang, siguro, parang naano yung ano ko, yung utak ko, parang na-stuck up ba? Kasi, parang the same lang talaga, walang pagbabago. Pero yung kalahati niya at yung first layer niya, like parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mga sa 12 sa 12 characters, okay na ako doon. Yung gitna lang talaga, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung 7 characters, hirap ako. And then, yung finals niya, okay na ako sa finals. Alam ko na yung finals niya. So, dito sa initials, ang pinaka nahirapan lang ako yung 7 characters na yan, na magkakasunod na yung tones, which is, yun talaga yung pinaka mahirap. Kasi nagsasalita na ako. So, hindi ko na siya mabilis mag-gets. Alam mo yun, parang, chuchi, parang gano'n. Pero pag pinagsama-sama mo na siya, guys, basta nakakatawa din namang mag-aral kasi nga parang bago-bago na naman, parang nagkakaroon siya ng sa utak mo. Parang bagong kaalaman, bagong idea, parang exciting kasi pagka ikaw lang yung hindi marunong, para kang junga. So, yan yung ginagawa ko ngayon dito sa Taiwan, guys. So, anyway, this is the update of my life here in Taiwan. After 13 years, ngayon ko palang naisipan na aralin talaga. Sana noon ko pa ginawa. Pero ngayon, okay lang naman. Kasi, inaano talaga ako ng boss ko na, sige na, aralin mo na yun. Aralin mo na. Kasi, parang, wala naman akong ibang gagawin dito sa Taiwan. Parang almost, alam ko na, napuntahan ko na, nakain ko na, ganyan. So, pero yung nila, yung parang language nila, yun na lang yung parang kulang sa akin. So, ayun, inaano niya ako na mag-aral. So, inano niya ako doon. Pinapunta niya ako doon. Pero sinamahan niya ako doon para mag-register. Pero no need naman pala na ang employer is mag-register for you. Pwedeng ikaw na mismo, dalhin mo yung ARC mo doon. And then, ayun, magpalista ka na. Sabihin mo, mag-aaral ka ng Mandarin, ganyan. So, kapag gaya ng time mo, that's okay. Ganyan. Pag gaya ng mga time. So, ayun lang yung update ko sa aking life, guys. So, I'm still here in Taiwan, no? Pero hindi na ako madalas mag-vlog ng about sa Gansa kasi nga, hindi ako basta-basta makapasok na doon sa mga kulungan. Dahil parang, ang dagon, ililinis yung kulungan, inaayos, ganyan, kasi nagkaroon ng problema ang mga Gansa. Ayan. So, hanggang doon na lang ang aking update. Bye! See you on my next vlog about my studies here in Taiwan.